Ang content pala natin para sa ngayong araw na to ay manggagaling kay Nomerd. Sabi niya dito, ano daw yung mas magandang printer? Epson 11050 or Epson 8050? Pero bago tayo magsimula, inuulit ko, etong mga printer na to ay wala pa akong mga ganyang printer at hindi ko pa siya natatry. Sa tingin ko naman ay sapat na yung knowledge ko at experience ko para ma-explain sa inyo kung ano talaga yung maganda sa dalawang printer na yan. Kasi lately, merong nag-comment sa atin, i-shoutout na rin natin to si Ryan. Although, tama naman siya mga tropa, no? Kasi sabi niya dito, wala naman daw ako nung actual printer. Dapat daw meron ako nung actual printer bago ko daw i-review. For somewhat reason, tama naman talaga siya mga tropa. Pero akala ko, nasa printing business din siya, no? Kaya, binisita ko yung kanyang channel. Ayun pala, no? Eto yung kanyang mga contents. Nagre-review rin siya. Eto no, para sa'yo Ryan, eto message ko sa'yo, eto exposure mo na rin to. Sa pagre-review mo ng mga pabango na ganyan, huwag kang maging one-sided. Dahil yung pabango ay napaka-subjective niyan. Parang sa mga pagkain yan, maaring sa'yo hindi mo nagustuhan, maaring sa iba gusto nila. Ibig ko sabihin, kung maaring sa'yo ay nabahuan ka dyan sa pabango mo, maaring yung iba ay nababanguhan. Napaka-subjective ng mga pabango at ako mga tropa, nagko-collect din ako ng pabango. Kahit pa paano meron na tayong siguro 6 na pabango-pabango dito, no? Mga Middle East perfume at saka mga inspired perfume. Ayan Ryan, sana makatulong sa'yo yung binanggit ko na to. Napaka-subjective ng pabango. Pero anyway mga tropa, mabalik na tayo dito sa content natin. At inuulit ko nga mga tropa, salamat sa mga naniniwala sa akin dyan, sa mga review natin dito at sa mga knowledge na sinishare ko sa inyo. Pare-parehas lang naman din tayo. Medyo nakakalamang lang ako ng mga kahit papano ng mga 1 taon or 2 taon or ilang buwan dito sa pagre-research natin. Kasi nga pare-parehas lang tayong nag-research ng mga magagandang printer. So ako, ang ginagawa ko talaga, nilalag ko lang or tinatandaan ko ng maigi para ma-share ko din sa inyo para hindi na kayo mag-research. At salamat sa mga paniniwala ninyo sa akin. At simulan na natin talaga to. Yung nabanggit niya na printer na Epson 11050, eto yung dating Epson 1300. At etong Epson 1300 na to, eto dapat yung printer na bibilihin ko dati, pero meron siyang pagkamahal. At ang nauwi sa akin na nabili kong printer, etong Epson 805 na ngayon ang pinaka model niya na or yung naging latest model niya na ay yung Epson 8050, na eto nga yung ipagko-compare natin kung ano yung mas maganda, Epson 11050 or Epson 8050. Ang pagkakaiba netong mga printer na to dun sa dati nilang model ay etong Epson 1300 wala siyang mga maintenance box. Kumbaga yung maintenance box nila dati, pwede mo lang silang hugasan at magamit ulit. Pero yung mga maintenance box ngayon netong 11050 at netong 8050, eto na yung mga consumables. Meaning, once na na-full na yung pinaka-chip niya doon or yung na-reach na yung pinaka-program niya, bibili ka ulit ng bago. Pero syempre, napakatalino ng mga tao. Ang ginagawa nila, merong chip presetter. Kumbaga, eto yung bibilihin mo at inuulit ko, kung bibili kayo ng mga printer na ganito, yung mga latest model, Epson 11050 at Epson 8050, i-consider nyo na bumili rin kayo ng maintenance box, chip resetter para hindi na kayo bibili nung maintenance box na sinasabi ko nga sa inyo na consumables. Kasi additional, syempre, expenses na naman sa inyo yon. At bawat model ng chip resetter ay merong kanya-kanya yan. Kagaya neto, etong resetter na to, pang Epson 8050 lang siya at etong mga nababanggit dito na printer. At etong isa naman ay para sa Epson 11050 at etong mga model na nakasaad dito. Lagi niyong i-consider na bibili kayo ng ganito para sa mga bagong models ng printer. So price check muna tayo dito sa 11050. Ang presyo niya na ngayon ay 23,895, pero kung meron kang mga voucher, makakapag-less ka pa dyan ng 1K. Pero nung
medyo bago-bago pa to, around 20,000 lang din to medyo tumataas yung demand at humihina siguro yung supply. Ganyan naman talaga lagi dito sa ating industry na to. At eto namang Epson 8050, nung bago pa lang to, nasa 15 mil lang din to Ngayon, meron ka na makikita nito, nasa 17,000, nasa 18,000, pero eto, mismong Epson, 16,700. Maaaring makakuha ka pa ng discount kung meron kang mga voucher. At syempre, ang tanong nga nung tropa natin, ano daw yung maganda dyan? Ako sa totoo lang, nung bagong labas pa lang etong mga printer na to, pinaplano ko na rin bumili na itong Epson 8050 at hopefully next year makabili ako nyan. Dati talaga ang sabi ko, eto seryoso to, at kahit panoorin nyo pa yung mga previous kong video, sabi ko sa mga bagong model ng mga printer, yung merong mga maintenance box, ay ayoko talaga nyan at napapangitan ako. Pero wala na tayong iba pang magagawa kundi mag-adapt sa pagbabago ng mga technology natin, dahil yung mga ganitong model ng printer or yung mga dating model ng printer nila, phase out na. At mahihirapan ka nang makabili talaga sa totoo lang. Kung meron ka mang mabibili, ayan yung tinatawag nila ng mga China model, yung mahihina ang klase, yung mga printer head. So wala na nga tayong ibang gagawin kundi mag-adapt na dito sa bagong models nila. At syempre, regarding nga doon sa maintenance box, lagi nyo nang iba-budget talaga. At etong mga maintenance box na to, na mga cheap resetter, maaari pa kayong kumita dito. Kasi kung meron kayong mga tropa na same kayo ng printer at kung compatible yung resetter na to dun sa mga printer nila, pwede kayong magpa-reset or kayo yung magre-reset dun sa mga tropa nyo. Kasi mga tropa, napakamahal kung magpapa-reset kayo dyan sa mga technician na tinatawag, yung mga technician dyan. Nakalap ko lang na balita sa isang group, 1,500 pala ang magpapa-reset. Ilang beses ka magpapa-reset dyan sa printer mo, diba? Napakaraming beses din. So talagang i-considered mo na bibili ka talaga ng mga resetter na ganito. Kikita ka pa, 'di ba? So mabalik na tayo kung i-compare natin. So mga tropa, ang lagi nyong titignan kung bibili kayo ng mga printer ay yung maximum resolution niya. Meaning, eto yung pinaka output na todong maipiprint niya. The more na mas malaki yung value na itong mga to, the more na mas malinaw yung inyong output or yung inyong printer. At etong nakikita nyo ay Epson 11050. Eto yung kanyang maximum resolution, at kung i-compare naman natin siya dito sa Epson 8050 ay di hamak na mas mataas talaga yung value netong Epson 8050, dahil etong Epson 8050 ay design talaga siya sa pagpiprint ng mga mas malilinaw na picture. May kita natin dito yung kanyang value ng maximum print resolution, 5760 by 1440. Diba? Kung i-compare nyo yan, mas mataas talaga ito. At personally, nakakita na ako ng output nito dahil sa mga tropa-tropa ko, owner din sila ng mga ganitong printer. So, dun pa lang, syempre, kahit na wala tayong product na ganito, masasabi na natin na okay talaga to, diba? So, salamat talaga sa mga naniniwala sa atin dyan. Medyo may pagkakupal lang talaga yung nag-comment sa atin. Nakala ko, galing-galing din na itong umag na to. Eto talaga yung na-review ko na kasi ito no? Nasabi ko na yung mga full details nito Ilalagay ko na lang sa description yung kanilang mga detalye. Panoodin nyo na lang yon. Dalawang video na ipinaliwanag ko, yung Epson 8050 at yung Epson 11050. Pero quick recap na lang yung gagawin natin dito mga tropa. Kung kayo ay nagpiprint ng mga Sintra board na merong mga A3 size, napakaganda na itong 11050 dahil hindi ka na magdudugtong method. Ang pinakabentahe talaga kasi netong printer na to ay kaya niyang mag-print ng A3 size. Sa 8050 naman, hanggang A4 lang yung kaya niyang i-print. Hindi siya nakakapag-print ng A3 size. Although maganda talaga yung output niya. Walang printer na maibibigay lahat ng needs mo mga tropa. Walang printer na ganoon. Kung meron man, napakamahal mga tropa. Inuulit ko, kung meron mang printer na kayang ibigay lahat ng needs mo, makakapag-print ka ng A3, sobrang linaw, napakamahal nun mga tropa. Eto talaga, kung into printing kayo ng Sintra board na A3 size, ay highly suggest na Epson 11050. Napaka-good na neto. Hindi ka na ma-hassle sa pagdudugtong method kung kayo ay nasa printing business ng Sintra board. Pero mga tropa, kung kayo ay nasa photo booth business or mga sticker printing or kung ano pa mang kailangan yung i-print sa mga photo paper na sobrang linaw talaga yung mga
ina-album, mga ganyan, etc., mga piniprame. Ito naman yung I highly suggest 100% Epson 8050 kasi 6 colors printer siya mga tropa. Etong mga 6 colors printer, ito yung kinagandahan talaga niya. Yung isipin nyo na lang yung color management niya na 6 na yung kulay niya. Syempre mas madaling i-generate netong printer na to yung printer na i-generate ng 4 na kulay, 'di ba? Doon pa lang do the math, 'di ba? 4 versus 6, 'di ba? 2 is better than 1 nga, 'di ba? So ayun lang naman talaga yung karakteristik na pinagkakaiba nila. Kaya tropang Nomer, kung nasa A3 size ka talaga ng printing business, eto ang bilhin mo, Epson 11050. Pero nakakita na rin ako ng output netong 11050. Hindi ako masyadong natutuwa sa output niya. Pwede na sa mga normal na mata, pero iba yung output talaga mga tropa kung eto yung bibilhin nyo or mas mataas yung DPI na bibilhin ninyo. Kasi the more na mas mataas yung DPI value, the more na mas malinaw. Pero pwede naman na to mga tropa, maganda rin naman tong 11050 at etong printer na tong dalawa na to, pwede mo sila talagang i-convert. Sa pag-convert, wala namang ibang ginagawa dun eh. Isasalin mo lang yung mga pigment ink kung ano mang brands yung gagamitin mo. Eto, may mga nagsasabi kasi talaga sa akin na magandang gamitin yung Inkrite. Pero may mga nagsasabi din sa akin na yung Inkrite daw ay di hamak na mas matagal matuyo kung i-compare mo naman daw sa mga ibang brand ng pigment ink. Kasi yung pigment ink mga tropa, kung i-compare din siya sa mga dye ink, mas matagal talagang matuyo ang mga pigment ink. Pero may mga karakteristik kasi na bawat brands ay magkakaiba sila ng features kagaya nung Hansol. Para sa akin sa paggamit ko ng Hansol pigment ink, napakabilis matuyo, 'di ba? So eto mga tropa, etong Epson 8050, ang pinaka maximum na papel na magagamit mo sa kanya ay 8.5 by 47 inches. Ito, yung paper size niya. Yung mga supported paper size naman niya, ito, A4, letter, 8 by 10, 5 by 7, ito yung mga 5R, 4R, and so on, 3R, 'di ba? Pero dito sa 11050, kaya niyang mag-borderless ng A3. Dito kasi hanggang A4 lang mga tropa. At ito yung kanyang maximum paper size. Kaya niya yung mahabang-mahaba talaga. When it comes naman sa mga printer head technology nila, ito yung mga bagong design ni Epson eh. Naka-precision core na tong parehas na printer na tong mga to. Pero mga tropa, iba na yung mga damper niya. Kung alam niyo yung damper, i-research niyo na lang yung damper. Kumbaga yung lagayan ng ink niya doon sa pinakaloob, iba na yung design netong Epson 8050 kung i-compare mo doon sa mga luma niyang mga damper, 'di ba? Kung makikita niyo naman ni-redesign talaga totally yung printer na to. 1300, tignan niyo, iba na kung i-compare mo siya dito sa 11050. Replacement printer for 1300, 'di ba? Ibang-iba na yung style niya. Eto din, 'di ba? Hopefully next year makabili tayo nito para sa ating photo booth nga na i-start. And syempre, bibili rin tayo ng cheap presetter. Salamat sa mga talagang sumusuporta sa atin dyan. Sa tingin ko, Nomer, sapat na tong detalye na nabanggit ko. Kasi paulit-ulit na lang din ako dito. Nasa description na lang, Nomer, panoodin mo kung ano yung mga details pa na kabuuan, 'di ba? Pero kung inuulit ko nga, ito lang talagang pinaka mas paliwanag ko kung anong mas maganda. Pares silang maganda mga tropa, pero kung saang category ka ng printing business, piliin mo ay ayun talaga yung mas maganda. Kung para sa A3 ka, mas maganda talaga yung A3. Pero kung into photo business ka talaga or mas malilinaw na kailangan mong output pero hindi mo kailangan ng A3, dito ka sa Epson 8050, 'di ba? Ayun lang talaga mga tropa, wala na tayong iba pang pag-aawayan dito So para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, tawagin nyo na lang akong Sai TV, The Fake Guru. Tama naman kasi talaga yung nag-comment na yun. Gusto ko nga yung mga nagko-comment na ganun talaga. Legit naman talaga na wala tayong mga printer na ganito, pero syempre relevant na tayo dito sa internet Sapat-sapat na yung knowledge natin para ma-share ko sa inyo to at hindi na kayo mahirapan pa mag-research, diba? So ayun na lang, dito na natin tatapusin yung vlogs natin, and siguro next videos natin itry natin yung QWAF na matte na bagong design nila. Sa tingin ko bagong design na QWAF vinyl yun Bumili na ako mga tropa para may testing din natin kung waterproof or mas maganda siya dun sa dating design na QWAF vinyl na matte, 'di ba? Dito na natin tatapusin to mga tropa. Like, share, and subscribe. Bye-bye.
Huwag magpapauto sa mga nambubudol-budol dyan. Bye.